Ayan, for today, ito ang ating gagawin or aayusin. Ire-repat natin sila. Ayan, ito sila. Ire-repat ko kasi matagal na din sila. Tsaka yung soil nila is parang wala ng nutrients. Then, ito, ayan si Nuda or si Rolly. Ayan, ang ganda ng kanyang color. Ikakat ko siya kasi tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo yung stem niya, tutuyot yung pinakagitnang leaves. Ayan, kaya ikakat ko na lang para magka-babies pa din siya sa pinagkatan natin. Then, ayan, tatanggalin ko yung mga head. Then, ayan sila. Tingnan nyo, ang daing dry leaves sa pinakagitna niya. Ayan, ikat ko silang lahat. Then, ayan, para mabigyan din tayo ng bagong mga babies. Ayan, tingnan nyo, napakarami niyang dry leaves. Ayan, tanggalin ko na lahat ng heads nila. Then, ayan, tingnan nyo, napakaraming dry leaves sa loob. Ayan. I-remove ko lang yung mga dry leaves sa pinakaloob niya. Ayan, minsan kasi pinamamahayan yan ng mga mealybugs. Ayan, then, ayan, at i-remove ko yung mga dry leaves dyan kahit papano is malinis na silang tingnan at hindi pamahayan ng mga mealybugs. Ayan, ang hirap din kasing tanggalin ng mga dry leaves sa pinakailalim. Ayan, sobrang dami nila. Ayan, yung mga pinagkatan natin na yan is dyan magkakaroon ng suloy or babies, panibagong new growth. Ayan, then ayan, sobrang hirap tanggalin ng kanyang mga dry leaves sa ilalim. Then ayan, ayan siya, ayan ang ating nakat. At ayan, sobrang daing niyang dry leaves. Ayan siya. Then, itong kinat kong mga head na to is i-air dry ko muna siya. Hindi ko muna siya tatanim kasi gusto ko maging dry muna yung kanyang stem. Ayan yung pinagkatan natin. Ayan siya. Ito is lalagay ko lang sa shaded area. Then, ito, yung mga nakuha natin, medyo marami din. Ayan, i-ano ko muna to, air dry ko muna siya. At ang shiny ng kanyang leaves din, nag-pink siya, hindi na siya ganong stress. Ayan, nung una is pink na pink siya, ay namimink siya, ang ganda-ganda. Then, ayan, hintayin kong matuyo itong stem niya bago ko siya itanim. At ayan, itong mga leaves, pwedeng leaf propagation. Ayan, itabi ko lang ito at air dry ko siya para mas maganda kasi pag itanim pagtuyo yung kanyang stem. Ito kasi hindi ko pa kabisado kung mabait siya pag kinat or pag tinanim ulit. Ayan, then ito si Afterglow. Ayan, tingnan nyo, nalalanta na yung kanyang mga leaves. At ang tagal niya nang nakatanim dito. Need na natin siyang i-repat or palitan ng soil. Ayan, tingnan nyo yung soil niya, oh. Ayan. Then, kailangan natin siyang palitan ng soil. Then, ayan, wala pa siyang new roots. Ayan, ang tagal niya nang nakatanim pero wala siyang new roots, puro old roots. Buti na lang hindi ito nategi kasi wala siyang new roots. Ala talaga, kaya minsan need natin silang i-repat or i-check para makita natin yung roots nila. Minsan kasi binabahayan din ng mealybugs yung mga roots. Then ayan, ala siya talagang new roots. Ang tagal niya nang nakatanim, buti hindi siya nategi. Then ayan, palitan ko siya ng soil. Ito is ilalagay ko lang sa pinakailalim niya, tapos lalagyan ko ng loam soil sa ibabaw din. Ayan, at hindi ko itinatapon yung mga nagamit kong soil.
Ayan, pwede yan sa pinakailalim lang para lang hindi maksaya sa soil din. Ayan, ito yung loam soil at may pumice stone at ipa. Then ayan ang gagamitin natin. Ayan, sana is maging healthy na siya dito. At lalagyan ko siya ng fertilizer, Osmocote, ayan, para maging healthy siya. At sana is magka new roots na siya. Diba ang tagal niya nang nakatanim pero wala siyang new roots. Ayan, tapos yung stem niya papayat. Then ayan, sana is maging healthy siya dito ngayon. Ayan. Ganda pa naman ng afterglow na to. Pag na-stress siya, nagpa-purple pink. Tapos ang ganda pag perfect yung kanyang parina. Then ayan, palitan natin siya ng soil para mas maging healthy siya. Ayan. Kailangan talaga nating i-repat ulit yung mga na-repat natin matagal na. Ayan. Then kita nyo, ito ang tagal niya na pero wala siyang new roots. Ayan, tignan natin kung magkaka-new roots siya, magiging mas maganda siya dito. Ayan, meron na siyang fertilizer. Ayan, sana maging healthy siya. Ayan, buti hindi siya nategi. At ang ganda pa naman niya, oh. Ayan. Madaling mag-dry yung leaves niya. Ito is matakaw sa water. Ayan. At mabait naman siya para sa akin kasi matagal na din ito. Tapos wala pa siyang new roots pero hindi siya na tegi. Then ayan, nairipat na natin siya. At ito yung next, si hybrid Lola. Ayan. Napansin ko kasi may mga mushy leaves na siya. At ayan, need na siguro nating i-repat or palitan ng soil kasi matagal na din siyang nakatanim dito. Then ayan, tingnan nyo, oh, yung leaves niya is nagmamashi. Once na hindi nyo tinanggal yan, mahahawa yung ibang leaves niya. Then ayan, nagmashi sa sobrang init siguro. Ayan, napakatindi ng init tapos biglang uulan. Then ayan, i-remove ko lang at tanggalin yung mga nagmashi doon. Ayan, ang hirap niyan tanggalin. Ayan, wala pa rin siyang new roots pero okay pa naman siya. At matigas pa naman yung niya, yung stem. Kaya ayan, sa init siguro kaya siya nagmamashi. Tayo nga pag mainit pinapawisan. Char. Ayan. Ito, nagmashi din siya na initan din. Sobrang tindi ng init ngayon tapos biglang uulan. Ayan. Kaya marami din akong namaalam na succulent kasi nga sobrang init. Ayan. Hindi nila kinakaya yung init kahit naman na na sila. Meron na silang takip. Ayan, sobrang init pa rin ng singaw. Then ayan, napakaganda ng hybrid Lola na to. At okay naman yung kanyang stem. Ayan, tingnan nyo, wala siyang new roots din. Ayan, ito is na din, loam soil. Pinalitan ko na ng soil. Then ayan, bawasan lang natin kasi mahaba yung kanyang stem. Then ayan, i-repat na natin siya. Ayan, napalitan na natin siya ng new soil. Then lalagyan ko ulit siya ng Osmocote. Ito is slow release fertilizer. Dati kasi wala akong nilalagay na fertilizer kagaya na yung Osmocote kasi nga medyo pricey. Kaya ayan, lagyan natin sila para maging healthy naman. Diba may vitamins pa sila. Ako hindi nagba-vitamins, char. Ayan, sila is meron pang vitamins dyan. Ayan, napaka-social naman ng mga succulent nito pero nang iiwan din naman.
Ayan. At ayan na, iripat na natin itong aking hybrid Lola. Meron akong Lola doon, Echeverria Lola, pero ito is ang kanyang hybrid. Ayan, may mga hybrid sila at magaganda. Then ayan, nakapag-repat tayo. Ang dami ko pang ire-repat at papalitan ng soil kasi sobrang tagal na nilang nakatanim, kaya siguro hindi na sila healthy. And ayan, dagdagan ko lang ng soil at ayan na siya. Ayan na ang ating hybrid Lola. Ayan. At ito yung mga nakat ko. Patuyuin ko muna siya bago ko irepat. Ayan, ang ganda nitong nuda. Ayan siya, madami din akong nakuha sa kanya. At ayan, air dry ko muna siya. At ayan ang ating nagawa. Ayan, ang dami ko din nakuha, oh. At 1, 2, 3, 4. Ayan, 4, 5, 6, at 7. Ayan, 7 yung nakuha kong cuttings. Ayan, air dry ko muna ito. Then, ito yung Maroon Hill na nag-stem rot. Ayan, ire-repat ko na siya kasi na-air dry ko na siya. Nagkaka-stem rot sila sa sobrang init. Ayan, oh. Ayan, air dry at natuyo naman na. Ayan, natuyo na ang kanyang pinaka-stem, kaya ire-repat ko na siya. Then ayan yung ginamit ko dating soil. Okay naman pa siya. At ayan, dadagdagan ko lang ng loam soil. At nilagyan ko rin siya ng fertilizer. Then ayan, ganyan lang naman siya. Tas ipapatong ko lang. Okay na. Hintayin ko na lang mag-roots at maging okay or ma-stable bago ko ulit ilagay sa morning sun. Ayan, ganyan lang. Ipatong ko lang siyang ganyan. At ayan. Ayan ang ating nagawa for today's video. Ayan, air dry ko muna to. At hope you enjoy, guys. At ayan ang aking mai-share sa inyo. Ang dai ko pang repotting at kailangang palitan ng soil. For today, ito muna. Ayan muna ang aking nagawa. Thank you guys for supporting. Hope you enjoy my videos. Thank you for watching. God bless us all. Bye.